Magandang araw mga manonood. Welcome sa ating sesyon tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Sa episodo araling ito, ating pag-uusapan ang isa sa mga pinakamasalimuot ng bahagi ng kanyang buhay, ang pag-aresto kay Rizal. Sa bahaging ito ng kanyang kwento, ating malalaman kung paano ang isang simpleng paglalakbay na may layunin maglingkod bilang doktor sa Cuba ay nauwi sa isang trahedya ng panlilinlang, kawalang katarungan at pagkakakulong. Noong Disyembre 17, 1895, iminungkahi ni Rizal kay General Blanco na siya ay payagang maglingkod bilang doktor sa Cuba. Layunin niya makatulong sa mga may sakit at makapaglingkod sa ilalim ng pamahalaan ng Espanya. Noong Hulyo 30, 1896, nakatanggap si Rizal ng sulat mula kay General Blanco na nagsasabing pinahihintulutan siya na pumunta sa Espanya upang doon ay maglingkod sa Cuba bilang isang military doctor. Nakarating si Rizal sa Maynila noong Agosto 6, 1896. Subalit sa kasamaang palad, hindi niya naabutan ng barkong Isla de Luzon na dapat sana maghahatid sa kanya patungong Espanya. Habang naghihintay si Rizal ng barkong patungong Espanya, ay sumiklab ang himagsikan noong Agosto 1896. Lingid sa kanyang kaalaman, nagsabuatan sina Gobernador General Blanco at ang mga ministro ng digmaan at mga kolonya sa Espanya. Malaking pagkakamali ang pagtitiwala ni Rizal kay Blanco. Akala niya ay kaibigan at may dangal ang gobernador dahil sa pinayagan siya magtungo sa Espanya bilang isang malayang tao para maglingkod sa Cuba. Noong Setyembre 27, 1896, kumalat sa barko ang balitang may telegrama galing Maynila. Setyembre 28, isang pasahero ang nagbalita na iniutos ni Blanco ang pag-aresto kay Rizal. Ayon sa balita, siya ay pakukulong sa Kuweta, sa kabilang panig ng Gibraltar sa Espanyol ng Morocco. Matapos marinig ang balita, nagsulat si Rizal ng liham kay Ferdinand Blumentritt, kung saan kanyang ibinalita ang pagkakalinlang at kawalan ng katarungan na nararapat lamang ayon sa kanya sa mga bandido. Noong Setyembre 30, 1896, iniutos ng kapitan ng barko na manatili si Rizal sa loob ng kanyang silid. Matapos ang 30 araw na paglalakbay, narating nila ang Barcelona noong Oktubre 3. Sa loob ng 3 araw, mahigpit siyang binantayan ng mga gwardya. At sa kanyang pagkabigla, ang pagbabantay sa kanya ay inihabilin sa military commander ng Barcelona, si Eulogio Despujol, ang dating gobernador general na nagpagtapon sa kanya sa dapitan. Mula sa Isla de Panay, inilipat si Rizal sa barkong Colon, na maghahatid sa kanya pabalik sa Pilipinas. Oktubre 6, 1896, dinala si Rizal sa bilangguan ng Montjuic sa Barcelona. Ipinatawag siya sa opisina ni Despujol para sa isang maikling pagsisiyasat. Matapos nito, ipinag-utos ni Despujol na ibalik si Rizal sa Maynila. Oktubre 8, nabalitaan ni Rizal na sinisisi siya sa naganap na revolusyon sa Pilipinas. Batay sa mga pahayag na kumalat sa Madrid, Oktubre 11, kinumpiska ng mga opisyal ang kanyang tala-arawan upang siyasatin ang mga sinusulat niya, sapagkat nais nilang malaman kung may kaugnayan ito sa himagsikan. Makalipas ang 22 araw, noong Nobyembre 2, ibinalik sa kanya ang kanyang tala-arawan. Nobyembre 3, dumating si Rizal sa Maynila at agad siyang dinala sa Fort Santiago, kung saan lalo pang pinatindi ang seguridad at pinadami ang mga kawal. Pagsabit ng Nobyembre 20 at 21, sinimula ng paunang investigasyon laban sa kanya. Sa loob ng 2 araw ng pagsisiyasat, sinagot ni Rizal ang lahat ng tanong ng walang tagapagtanggol at hindi binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili laban sa mga paratang. Nalaman ni Rizal mula sa isang opisyal na siya ay sinisisi ng mga Kastila sa nagaganap na pag-aalsa at madugong himagsikan sa Pilipinas. Nalaman niyang siya ay nadawit bilang kasapi ng katipunan. Nagpasya si Rizal na bumalik sa Pilipinas bilang isang bilanggo upang harapin ang mga paratang at ipagtanggol ang kanyang sarili sa hukuman. Noong Disyembre 5, 1896, matapos ibigay ni Rafael Dominguez sa Gobernador General ang kinalabasan ng paunang pagsisiyasat, agad isinagawa ang paglilitis. Pinili ni Rizal si Luis Taviel de Andrade bilang kanyang tagapagtanggol. At dito nagsimula ang formal na paglilitis laban kay Dr. Jose Rizal. Noong Disyembre 26, 1896, sa Cuartel de España, Fort Santiago. 3 mabibigat na kaso ang isinampa: rebelyon, sedisyon at alyansa sa mga revolusyonaryo.
15 dokumento ang ipinrinisinta laban kay Rizal. Kabilang ang mga liham, tula at talumpati na umano'y nagpapatunay ng kanyang kaugnayan sa kalusang reforma at katipunan. Isa na rito ang liham ni Antonio Luna kay Mariano Ponce, mga tula tulad ng Kundiman at Himno al Talisay at mga liham mula sa mga kasapi ng La Liga Filipina at Propaganda Movement. Noong Disyembre 28, 1896, pinirmahan ni Gobernador Polavieja ang kautusan ng kamatayan ni Rizal, na ipagbaril siya sa Bagong Bayan alas 7 ng umaga, at binasa sa kanya ang hatol kinabukasan. Tumutol si Rizal ngunit kalaunan ay nilagdaan ng dokumento at humiling na makita ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Noong Disyembre 29, 1896, ang huling araw ni Rizal sa Fort Santiago, kung saan nag-umpisa ito sa pamamagitan ng pagbasa sa kanya ni Kapitan Rafael Dominguez ng hatol ng kamatayan. Dinalaw din siya sa kapilya ng mga paring Jesuita mula sa Ateneo upang samahan siya sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Habang mag-isa sa selda, mula tanghali hanggang hapon, isinulat ni Rizal ang kanyang tulang pamamaalam na Mi Ultimo Adios at ang huling liham para kay Blooming Treat. Pagsapit ng ika-4 ng hapon, dumalaw ang kanyang ina at mga kapatid, at sa kanila niya iniwan ang alkohol na lutaan na naglalaman ng kanyang tula. Kinagabihan, kumain siya ng huling hapunan at pinatawad ang lahat ng kanyang mga kaaway. Tinanggihan niya ring lagdaan ang mga dokumento ng pagbawi ng pananampalataya. Kinabukasan, Disyembre 30, maagang nagdasal, nangumpisal at nagsulat ng mga liham para sa kanyang pamilya si Rizal. Nagpaalam siya sa kanyang asawa na si Josephine Bracken at ibinigay ang aklat na The Limitation of Christ bilang alaala. Pwede bang barilin ninyo ako ng nakaharap, tanda ng aking karangalan at katapatan sa bayan? Hindi ako traidor. Consumatum est. Alas 7:03 ng umaga, bumagsak si Dr. Jose Rizal. Nakaharap sa liwanag ng umaga, tanda ng dangal, pag-ibig at sakripisyo para sa bayan. This is a life free from destiny. Not only what we sow, not only